Si Speaker Martin Romualdez ay nakipagsabwatan daw sa mga komunista para sa 2028 national elections. My goodness. Yan ang sinabi ni Digong kanina, mga Ochero. Tingnan natin yung balita. Ito yung balita. Yan. Ito yung sabi. Romualdez, inakusahan ni Digong ng pakikipagsabwatan sa mga komunista para sa 2028 polls. Yan. Ang ganat. Grabe, no? Desperation. Okay. Inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Speaker ng House of Representatives ng pakikipagsabwatan sa mga komunista sa plano ng huli na tumakbo sa pagkapangulo. Inihayag ni Martin Romualdez na ang ulat na tatakbo siya sa mataas na opisina ay usap-usapan lamang at nakatutok siya sa kasalukuyan niyang trabaho ayon sa ulat nitong Biyernes. Okay? Trabaho ba talaga? Panoorin natin yung balita, mga Kochera, para talagang manamnam natin itong pasabog na to ni Tatay Diggs. Muling nagbigay ng mga kontrobersyal na pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Duterte, nakikipag-alyansa umano si Romualdez sa mga rebelding komunista para sa plano nitong tumakbo bilang Pangulo sa 2028 national elections. Ngunit sa kabila nito, hindi naman anya siya nababahala dahil nandyan ang Armed Forces of the Philippines na tumitingin sa sitwasyon. Binalaan din ng dating Pangulo ang publiko na magbantay sa militar at sa Philippine National Police sa gitna ng mga kamakailang nangyayari sa politika, lalo na sa House of Representatives. Sinabi nito na kailangan ang masusing pagtingin sa sitwasyon, lalo na ang mga kongresistang sangkot sa mga umuusbong umanong alyansa sa pagitan ni House Speaker Romualdez at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na anyay miyembro ng Communist Party of the Philippines o CPP. Nag-aalala si Duterte sa lumalabas na nasabing posibleng koalisyon ng mga ito at ang Progressive Bloc sa paghain ng reklamo laban sa kanya. Sa kabilang banda, sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na bilang Speaker ng House of Representatives, ang kanyang prioridad ay ang pagtataguyod ng pagkakaisa at kolaborasyon sa lahat ng aspeto ng politika. Pagtutuunan din anya niya ang pagpapabuti sa kalagayan ng bansa at mamamayan kaysa makinig sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya ng mga kritiko, lalo na ang balitang pagtakbo niya sa darating na presidential elections. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Armed Forces of the Philippines ukol sa mga aligasyong ito. Sa tanong naman ukol sa supina na inisyu laban sa kanya hinggil sa reklamong grave threats na isinampa ni Castro, sinabi ni Duterte ng biro na mas mabuti pang makulong na lang dahil ginigipit o inuusig umano siya ni Representative Castro. Matatandaan na noong Miyerkules, November 15, nagpalabas ng supina ang Quezon City Prosecutor's Office upang ipatawag ang dating Pangulo kaugnay sa gagawing preliminary investigation sa reklamong kriminal na grave threats ni Castro. Iginiit naman ng mambabatas na hindi niya ginigipit ang dating Pangulo at sa halip ay ginagamit lang niya ang kanyang karapatan. I don't think gipit is the right word. Meron na akong ginawang content nito eh. Feeling ko nagpapaka-sarcastic lang talaga si Digong noong mga panahon na yan. Nung sinabi niya yan, yung ginigipit daw siya ni Franz Castro. I think he's just being sarcastic. Pero kung sineseryoso nila, o di go ahead. Na maghain ng reklamo dahil sa umano'y tahasang pagbabanta nito sa kanyang buhay. Ako bilang complainant, ay naasahan ko na makita natin doon yung respondent at harapin niya yung i-file natin kaso sa kanya at makapag-file din siya nung ano man yung ebidensya ni affidavit niya. Hintayin niya yung proseso ng batas kung siya ay mapapakulong o hindi. So wag niyang pangunahan ang justice system. Tugon naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, kailangang humarap ni Duterte ng personal sa korte at sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Ang sinasabi niya na agad, he would rather go to jail eh. Well, actually, wala namang pipigil sa kanya, pero mas gugustuhin natin na humarap siya, no? Kasi napakalinaw ng threats at harassment na binitawan niya laban kay Representative Franz Castro. Kaya dapat maging accountable siya
at harapin niya ang kaso laban sa kanya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So anong sinabi ni Digong? O basahin natin yung sinabi ni Digong dito sa balita na to. Sana yun? Puntahan natin. Bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong naipagkonsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ilan ang namatay at pinatay ninyo na pulis pati militar. Okay? Okay, but anyway, basahin natin yung balita. Wala palang laman yung kasi pareho lang. Okay, bantayan ninyo ang military pati pulis, kayong naipagkonsabo, hindi ko kayo tinatakot pero bantayan ninyo ang military pati pulis, ilan ang namatay at pinatay ninyo na pulis pati militar. Ipinahiwatig ni Duterte na nakipag-ugnayan si Romualdez sa mga komunista para sa plano niyang tumakbo sa pagkapresidente sa 2028. Ayun. So, sabi, yung mga gustong ibigay mo na ang bayan sa kanila, ibigay mo na ang bayan sa kanila and let us see what will happen to this country. Mag-experiment tayo. Ako sabihin ko sa inyo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, wag ka na. Ako na ang magkampanya sa iyo ngayon na. Gusto mo magpresidente? Sabi niya. Siya na raw magiging campaign manager ni Romualdez. Sabi, hindi tumugon si Philippine National Police Chief Benjamin Acorda na tinanong ng mga mamamahayag ukol sa issue habang nasa Senado siya at humingi lamang ng detalye. Sabi naman doon ni Romualdez, as Speaker of the House of Representatives, my priority is to promote unity and collaboration, etc. etc. Daming sinasabi niya. Anyway. So, ayun nga. Nakipagsabuatan nga daw sa mga komunista. Actually, mga kutsero, documented na yan. Documented naman talaga yan. Ito yung unang-una. Sabi ni Teddy Casino, nakipag-meeting siya kay Martin Romualdez, nakipag-meeting ang Makabayan Bloc, pati yung mga leftist groups, ibang leaders ng leftist groups, kay Martin Romualdez nung panahon ng budget hearing. Sectoral leaders and former Makabayan Bloc lawmakers pay a courtesy call with House Speaker Martin Romualdez to relay their call to realign 2.95 billion in confidential and intelligence funds in the proposed 2024 budget to health, education, agriculture, and social services. Ayan, no? So, given na yan. Given na yan na ipagsabuatan si Martin. Obvious ba? Kasi nung sinabi na kung pwede bang i-realign yung 2.95 billion sa confidential intelligence funds, ano nangyari? House leadership to realign Sara Duterte surveillance funds. So yung hiling binigay. So it's a given already. Kumbaga, kailangan pa ba i-memorize yan? Parang ganon. Ang dating, di ba? Pagkatapos nung humiling na i-realign ang budget, si House nag-realign ng budget. So obviously, there's collusion or obviously there's something going on between the House leadership at ang Makabayan Bloc. Obviously, merong agreement na hindi natin alam kung ano. Hindi natin alam kung ano at ano yung mga kompromiso. Ano yung mga kinompromise nila para magkaroon ng agreement. Alam nyo kasi sa House, kahit sa ang negotiation, hindi lang sa House, kahit sa ang negotiation, para mag-arrive kayo sa gitna, para mag-arrive kayo sa isang agreement, dapat may mga compromises. Hindi ano yan. Hindi pwedeng, actually, sabi nga nung boss ko dati, sabi niya, sa negotiation, hindi totoo yung win-win. Kalokohan yun, walang win-win. Kasi pareho kayong nawawalan. Para mag-agree kayo sa gitna, magko-compromise kayo pareho. Pareho kayong mawawalan. So, ibig sabihin, lose-lose yun. Lose-lose talaga siya. Walang win-win. Kalokohan daw ang win-win, sabi. Sa lahat ng mga agreement, para magkita kayo sa gitna, kailangan meron kayo sakripisyo. So, ang tanong, ano yung sinakripisyo ng House leadership? Ano naman yung sinakripisyo ng Makabayan Bloc? Para mag-arrive sila sa isang conclusion na ganito. Yon. So obviously, sinasabi ni Digong, obvious talaga siya. Obvious na talaga siya. Pero mga kutsero, eto lang naman ang akin.
Siguro, kaya alam ni Digong to, kaya alam niya yung strategy, ay dahil ginawa niya yan nung campaign niya. Ayan, oh. Duterte declares he'll be the first leftist president. Leftist but not NPA. So, ibig sabihin, yung hindi siya communist. Paano kaya interpreto, no? But I'm not a member of the Communist Party or NPA. I cannot join them. I am for democracy. Sabi ni Digong. So, may idea siya kung gaano kalaki ang impluwensya ng CPP. Kasi ginawa na naman yung strategy para manalo. Well, one of the strategies na ginawa niya para maging presidente. Kaso nga lang, nireject siya ng CPP. Nireject siya, guys. Ay, nawala. Wait, balik natin. Ayaw sa kanya ng CPP. Ang sabi, rhetoric lang daw yun. Ayan, CPP denies endorsing Duterte's presidential bid. So, hindi raw siya in-endorse ng CPP. Ang kapal na mukha, no? Kapal na mukha ng CPP. Kasi, bakit ba kasi nagkaroon ng ganong issue? Sabi kasi ni Senator Miriam, Defensor Santiago, si Digong daw is the official candidate of the NPA. Si Miriam Defensor Santiago ang nagsabi niyan. Ngayon, nagsalita ngayon ng CPP. Hindi namin siya kandidato. Sabi, the CPP dismissed reports. Sabi, dismissed reports by the Armed Forces of the Philippines that the NPA members in Samar are campaigning for Duterte. These are pure lies. Kapal na mukha ng CPP, no? Tigas ng mukha talaga. Tapos meron pa silang sinabi doon sa leftist president nga. Ayan. Before the NPA guerrillas in Davao last week, Duterte reportedly declared he would be the first leftist president of the Philippines. But the CPP believes Duterte's rhetoric is done. Ibig sabihin, retorika lang daw yan. Wala raw halaga yan. Ang sinabi niya, radical sound bites, sabi radical sound bites, talk is cheap, especially during the electoral campaign. So, mga kotsero, kung sabihin man ni Digong, ni Tatay Diggs, na na ginagamit ni Romualdez yung CPP, mga komunista, para sa 2028 national elections, I guess he understands na nakikita niya yung value, quote-unquote, yung value kasi ginawa rin niya Ginawa rin niya dati. Pero ano ba nangyari pagkatapos? Ito nangyari. In fact, mga kotsero, maski nung nanalo si Digong, baka maraming di nakakaalam nito, pero nag-offer siya ng 3 cabinet post para sa CPP. Noon yun, mga kotsero. Ano yan? Tawag dito? Ano ba yung DENR, DSWD, at saka agrarian reform. Ayan. Ito sabi. When the topic of positions in the departments of agrarian reform, labor, ENR, and social welfare. 4 pa nga ito Agrarian reform, labor, environment and natural resources, at social welfare. So 4. Pero 3 lang yung binigay. Were offered to the CPP, was discussed. Season said it was fine. So, alam nyo, mga kotsero, during the time of Digong, nung nagsa-start po ang kanyang pagiging presidente, he really tried to offer, kumbaga, siguro, para akitin itong mga miyembro na CPP to the folds of the law. Kaso, hindi umubra. Hindi umubra So, tinry niyang ligawan ang CPP para, para itigil na yung kanilang kalokohan. Kaso, hindi umubra. So, eventually, iniyaan na lang niya na ang Congress ang hindi mag-appoint doon sa mga leftist cabinet members at naglabas na siya ng EO70. Ito na yung NTF-ELCAC. Pero actually, noong 2017, late 2017 if I'm not mistaken, meron na siyang proclamation na dinideclare niya na terrorist ang CPP-NPA. So, yun. Alam naman natin kung bakit nagkagano. So, is it true? Is it true that Martin Romualdez naikipagsabuatan sa mga communists? Probably. May mga indicators naman tayo I won't say it with what they call this, with confirmation, as in sasabi ko na oo.
I don't know. Si Digong alam niya. Ako hindi. Pero based on indicators, based on what we can, yung pwede natin maobserbahan, ay tulad nito. Ayan, nakipag-meeting. Tapos, para tanggalin yung confidential funds. Tapos, nung nakipag-meeting, di-request na Makabayan Black, o tanggalin yung confidential funds ni VP. O, after nun, tinanggal. After the meeting, September 27, o September 25, after 2 days, tinanggal. May kinompromiso ang House leadership. Ngayon, ano yung kinompromiso? Hindi natin alam. Pero ngayon, siguro, one of the compromises is, the enemy of my enemy is my friend. Parang ganun siguro. Hindi ko alam. I don't know. I cannot say this with absolute certainty. But kung nakita ni Digong na merong sabwatan between Martin and the communists, probably it's because nakita na niya yung value nun dati. Kasi ginawa rin naman niya. But, yun nga lang, naging mapait na karanasan para kay Digong. Diba? Na naging mapait na karanasan para kay Digong yung panliligaw niya sa mga CPP dati. Imagine, tinawag pa niya yung sarili niyang leftist president. Tapos, nagbigay pa siya ng 3 cabinet positions. Nabuti na lang tinanggihan ng Congress. Kasi actually si Digong mismo sinabi niya, buti na lang tinanggihan. Buti na lang. Kasi nabalitaan nga daw niya, nakakapasok na sa gobyerno, etc. etc. I don't know the intelligence information that he has about the CPP. But, ayun. Buti na lang, inagapan. But it happened. The fact is it happened. Ngayon, mga kotsero, kung if it is the strategy of Martin Romualdez now, ang pangit. Ang pangit ang strategy mo, sir. Ang pangit ng strategy mo, sir. kasi, alam nyo naman, ang CPP, sa pangalan pa lang, Communist Party of the Philippines. Walang pinagkaiba yan sa Chinese Communist Party. Aakitin lang kayo sa umpisa. Tapos, tatry do rin kayo sa huli. Ganyan talaga pag komunista. Huwag na tayo magbulahan. Ganyan pag komunista talaga. Kaya, napakalaking pagkakamali na ginawa to. Kung totoo to kung totoo tong sinabi na to ni Tatay Digong, napakalaking pagkakamali itong ginawa ni Romualdez na naipagsabuatan siya sa CPP para lang ma-achieve yung kanyang pangarap sa 2028. But anyway, mga kotsero, hanggang dito na lang po tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para sa mga updates dito po sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. And bye everyone.